Agile, fast, and fun. Simply, it's a joy to ride. Ganito tumatak ang Kawasaki Z900 since 2017. Kung sa first generation nito ay walang electronic rider assist, makikita naman sa 2023 Kawasaki Z900 SE ang significant changes. Kaya tanungin natin si Gerald kung ano nga ba ang maipagmamalaki ng isang super naked bike na ito. Dito sa ating test ride owner's review. This is a special edition variant ng isa rin sa mga well-anticipated Kawasaki model, ang Z900. Kumusta naman ang first ride impression mo dito? Yung engine niya po, kuya, sobrang swabe niya kasi yung power niya is linear. Ibig sabihin, parang kung pipigain ko siya, hindi siya yung parang magwawala agad. Magbibigay siya ng power pero dandahan. Tapos palakas ng palakas hanggang mararamdaman mo yung torque niya. So, hindi siya nakakatakot ba? This motorcycle is also equipped with adjustable all-in suspension for a more comfortable ride and Brembo braking system that guarantees optimal stopping power in the briefest duration possible. Since nga fully adjustable yung forks niya, at the same time yung sa likod niya, yung kanyang all-ins na suspension, nasa sayo kung gusto mong lambutan, tigasan. Although yun nga, kapag ka track ready kailangan mo tigasan, pero since ginagamit ko lang naman to for pang commute, mas gusto ko yung malambot so okay yung suspension niya kasi adjustable. Yung patungkol naman po dun sa Brembo brakes, nakapag-try na rin po kasi ako ng Nissin caliper na dual brakes. Ang pinagkaiba niya po is, although malakas si Nissin, bigla po yung pagpreno nun hindi kagaya ng Brembo, suabe siya. Kumbaga, pagka pipigain mo siya, hindi ka niya bibiglain. Pero kahit hindi ka mag-engine brake, pag medyo mabilis ka na, okay pa rin siya, malakas pa rin yung braking power niya. Sa biyahe natin mula KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan hanggang dito sa Shell of Asia, Giginto, Bulacan, kumusta naman ang nakonsumong gasolina ng iyong Kawasaki Z900 SE? So yun po, from Orani, Bataan, nandito po tayo sa Shell of Asia sa Giginto, Bulacan. At yung base dito sa claim ni Kawasaki, ang nakonsumo niya is 15.9 kilometers per liter. So from Orani hanggang dito, 102.5 kilometers yung na-consume ng bike. So para ma-compute natin accurately, siguro magpapagas talaga tayo ng full tank. Ngayon na nagpa-full tank tayo, and then based dito kay Kawasaki, ang average niya is 15.9. Pero dito, nung pina-full tank natin, ang nagastos talaga niya is 5.27 liters. So nung kinumpute ko siya, lalabas it's 19.4. So mas mataas siya based dito sa kiniklaim ng computer. At yan po ang ating test ride review ngayong araw, ang 2023 Kawasaki Z900 SE. This can be one of your options, mga kamanibela. Pero paalala po, kapag nag-a-upgrade tayo ng motor, naked bike man yan, o adventure, o kaya ay cruiser, dapat pati yung riding skills natin ay nag-a-upgrade din. Of course, yan po ay para sa road safety. Anyway, kung may nais kayong ipa-feature dito sa Manibela, mag-comment lamang po kayo at i-review po natin yan. Huwag din kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Tandaan, mata sa kalsada, kamay sa Manibela.